kamay pa rin yan ng gobyerno natin kung hahayaan nilang yung red notice na ma-implement o hindi. Pero ito yung nakakainis. Ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos, we are not cooperating with ICC. Kasi wala silang jurisdiction sa Pilipinas and we're not part of it. But look what happened right now. Anong ibig sabihin yan? Tatlo lang yan. Sinungaling siya, ilang beses siya nagsinungaling. Pangalawa, nilapastangan niyang soberenya at independence ng bansang Pilipinas dahil hindi tayo membro niyan, interference niyan. Pangatlo, hindi tayo failed state. ICC is the last resort pagdating sa mga issue na to. Last resort yan. We are not a failed state because our local courts are functioning. Our Supreme Court is there. So anong ginagawa ng ICC warrant of arrest na yan sa Pilipinas? At sa lahat talaga, ang presidente pa, ang former president pa ng Pilipinas, ang ginagawa nila ng ganito. So ang tanong ko sa ating mga kababayan, this is not an issue of Duterte per se. This is an issue of the Philippines and each and every one of us, ng mga Pilipino. Hahayaan nyo ba na lapastanganin ng ICC at ng current administration ni Bongbong Marcos ang soberenya ng bansa? Wala na. If that is the case and you will allow this to happen, then there's no such thing as Philippines if that's the case. So yun ang dapat isipin ng mga Pilipino at this time. Kanina pa kami nagbo-broadcast ni na spokesperson Harry Roque at Mother Dragon Maharlika at tinatalakay namin ang mga issues na to mula kaninang alas 9 ng umaga hanggang ngayon. Nag-excuse ako sa kanila kasi nagpaunlak ako dito sa inyong programa. Pero tawag nito, very, very, very clear ang issue. Ang issue ay issue ng sovereignty. Pangalawa, matanda na po ang ating former president. Actually, may humanitarian consideration dapat yan. Pero kanina, kahit man lang yung ino-order niyang pizza, hindi makapasok kung saan siya na-detain. Goodness gracious. Ganito na ba talaga ang Pilipinas under a Bongbong Marcos government? Sus Mariosep. May pahayag dito si former Senator Gringo Honasan. Basahin ko lang po, Prof, no? Itong yung kanyang naging pahayag. And I quote, this morning, former President Rodrigo Duterte was arrested without a warrant by the Philippine National Police under the directive of PNP Chief General Marbil. He was taken to Villamor Air Base without any clear legal basis for his detention. Before his arrest, President Duterte made a defiant statement. You will just have to kill me. Hindi ako papayag kung kakampi ka riyan sa mga puti. This moment evokes a chilling historical parallel to the last words of Senator Ninoy Aquino before his assassination in 1983. However, the heart of this issue is not about political loyalties, whether one is for Marcos or Duterte. The real issue here is the sovereignty of our nation. Both President Bongbong Marcos and Justice Secretary Boying Remulla have consistently asserted that the President or that the Philippine justice system is functioning and that we are not a failed state. If there are charges against the former President Duterte, then our own courts, not the international criminal courts, and in its foreign judges must handle the case. I myself have been arrested, charged, imprisoned, and later granted amnesty. My entire legal process transpired under the jurisdiction of our national courts. Similarly, former President Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo faced legal battles, were imprisoned, and went through the judicial process within the bounds of Philippine law. What is happening now is a dangerous precedent. On that raises a serious question about our nation's sovereignty and our ability to uphold our own justice system. The rule of law must prevail. Our justice system must not be dictated by foreign influence or international pressure. Ano masasabi mo, Prof? Exactly what I'm saying, Admar. Again, malinaw. We are not part of the ICC anymore. Second, even if we are part of the ICC, the only way for ICC to intervene if we are considered a failed state. And what is a failed state? A failed state meaning our institution, our legal institution, our government is not functioning. And thus far, the Philippines is not in that state. We have a very vigorous legal system and we have a vigorous judiciary. Andyan ang Supreme Court. Ka-oral arguments pa lang ng PhilHealth.
Do you really think we're a failed state? And bottom line talaga dito, it's not really an issue per se of the Dutertes or even of President Duterte. Pinaka-bottom line na dapat maintindihan ng bawat Pilipino ngayon is itong issue na ito ay issue na interference sa soberenya ng Pilipinas ang independence. Walang bansa sa mundo na papayag ng ganito at walang presidente ng ibang country na gagawin ang ganitong klase ng paglapastangan sa soberenya ng bansa natin. Iisa lang ang example dito, itong si Bongbong Marcos. As a president, that is the first job that he needs to do, uphold the sovereignty and independence of the country. But what he did right now, what he did, mga Pilipino, ito ba ang gusto ninyo? Gusto ba ninyong lapastanganin ng mga ibang institusyon, international interference ng kung sino-sino ang bansang Pilipinas at wala na tayong karapatan na, magkaroon ng soberenya? Dahil ito classic example, is a very basic example. Paano kino-compromise ng current regime ni Marcos Jr. ang soberenya ng bansa? It's there already. Ang tanong ko sa mga Pilipino, hayaan ba natin ito? So kung hahayaan nito, di ba na natin tawagin ang Pilipinas as a state or even as an independent and sovereign state? Because in the very first place, we cannot even fight for our sovereignty. It's time to fight for our own independence and sovereignty. And this is it. Nandiyan na yung example. Inaresto si President Duterte, former President Duterte. Una, walang warrant na ipakita. Pangalawa, read notice lang daw. Even if the ICC will say, okay, aarestuhin namin yan, before they even bring him to anywhere, dadaan yan sa korte natin, sa RTC pa nga, or our local courts. Pero may nangyayari bang ganon? May nangyayari bang ganon? Una, ano ang due process? May due process ba? In-inform ba nila ang Pangulong Duterte na may mangyayaring ganito? Wala. It's a surprise. Nagpadala sila ng dami-daming mga pulis doon. Kinancel nila yung pass ng mga dapat susundo kay Pangulong Duterte. Sa loob pa lang ng eroplano, inano na siya, kumbaga, kinuha na siya, inaresto na siya, tapos wala man lang maipakitang warrant of arrest. Is that the kind of Philippines we want? Really? Under a Marcos Jr. government, it's happening. And what is this? Are we in a silent martial law at the moment? Yun ang tanong ko sa mga Pilipino. Ano pang gagawin natin? Tumunganga at pumalakpak? No, of course not. We need to stand and we need to defend our sovereignty and independence as a country if we want to have a Philippines. If not, then goodbye Philippines. That's really the case. And do we really want to have a leader na ganito? Hindi man lang maipagtanggol ang soberenya ng bansa and hindi naging consistent sa kanyang mga pronouncement. Ilang beses yan. Mula nang umupo siya sa pwesto, sinasabi niya, we will not cooperate with ICC, we are not part of the ICC, we will uphold our sovereignty. So anong ginawa niya? Yung pala ay ano lang yon, picture. At the end of the day, nagsisinungaling naman pala siya. Yan yung problema ng gobyerno na to. Ang daming mga etsodoreche, pero at the end of the day, ganito lang gagawin. Magsisinungaling. Ang tanong ko, this is a public trust issue. The office of the president is a public office. There's such a thing as a public trust. Ang tanong ko sa ating mga kababayan, may tiwala pa ba kayo sa gobyernong ito? May tiwala pa ba kayo sa presidenteng umupo dyan? Yun ang tanong ko Kasi nakakairita ang dami-dami mga sinasabi tapos mamaya ganito lang palang mangyayari. So, ako nakakahiya, no? Nahihiya ako bilang Pilipino sa international level kasi sinasabi nila, ngayon nagtatanong ang mga media sa international level and even my colleagues in the international level, what happened? You let someone be arrested by the ICC when in fact you're not part of it anymore, Ana? I said, yeah, but that is not the Filipino way. Actually, that's not the will of the Filipinos. That is only Marcos Jr. doing it. But the thing that I'm very ashamed of is the office of the president, and that office supposedly should be upholding the sovereignty and independence of the country. Pero what happened was the reverse. Wala akong masagot because they're also trying to interview me from sa international media. Kasi yun ang basic tanong Opo. So what is the impact of this to your sovereignty? Opo. Yun ang basic tanong Kaya nag-agree ako kay former Senator Honasan. Basically, that is also my argument.
sa lahat na nangyayaring ito Opo. ngayong araw na to. Prof, so hindi tugma yung hakbang ng ating gobyerno ngayon sa China, dito sa hakbang ngayon ng gobyerno, dito sa pag-cater sa sinasabing arrest warrant ng ICC? Hindi, ang China kasi is not part of the ICC from the start. I mean yung sa Kasi- i-insist natin sa ating soberanya kuno dito sa usapin sa South China Sea. Yun na nga sabi ko nga ito yung dapat nilang dito matitest kung talagang para sila sa soberanya ng Pilipinas. Yung South China Sea na yan, maraming claimant state. It's a contested area. And even then, we only have sovereign rights and maritime rights. We don't have sovereignty over the area. And at the end of the day, it's a contested ng iba't ibang bansa. So that is a dispute that needs to be resolved by those countries na claimant state. Ito, malinaw ito na may soberenya tayo, na tayo dapat ang nag-a-uphold ng soberenya natin at ang gobyerno na yan ni Marcos Jr. ang dapat nangunguna para i-uphold ang sovereignty natin at hindi niya dapat lapastanganin. Kaya makikita mo, may duplicity itong mga to. Duplicity ang tawag dyan saying something but doing another thing. So anong ibig sabihin niyan? Niloloko lang nila ang mamamayang Pilipino. At ngayon, mga kababayan, ano pa ba? Hindi pa ba very evident example yan ng panluloko sa ating mga Pilipino? Goodness gracious, pag hindi pa tayo nagising, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa Pilipinas. Really, I really don't know. This is already what? A bombshell? It's really a bombshell. I thought that ang alam ko, nung una kasi magulo yung information, ang sabi, ICC. Tapos mamaya sinasabi, may sedition daw na kaso. Sabi ko, kung may sedition na kaso kay former president, dapat may preliminary investigation at inform ang former president that there's such a thing as a legal case against him. So parang ang gulo-gulo nung una, sabi ko, may sinasabi na ICC, sabi ko, how come na magkakaroon ng ICC? May pronouncement galing sa Department of Justice, ang Undersecretary, na there's no communication daw, and that was yesterday. There was a pronouncement also from Minardo Guevara, ang Solgen. There was also a pronouncement coming na sinasabi ang Department of Foreign Affairs, walang na-receive na gano'n, blah, blah, blah. So out of the blue, kinabukasan, kasi Monday kahapon, kinabukasan ngayon, pag-landing ni President Duterte, galing sa bakasyon niya, sa Hong Kong, kasi it was a family vacation. At the same time, nag-attend siya sa KOJC gathering para magpasalamat sa KOJC at may rally din na nangyari. In a way, pag-landing niya, arestado siya at ang ginagamit ni Torre at ni Marvel is, this is from the ICC, pero walang maipakitang dokumento. So sabi ko, ang gulo-gulo naman ng administrasyon nito. Parang every step of the way, nagpo-produce sila ng something kasi wala silang maiproduce initially. So, alam mo yun, this is really like lukuhan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas Pero ang bottom line kasi dyan, Admar at saka MJ at mga banateros, ano ang gagawin ng Pilipino? Kasi andyan na yan Ang tanong, how are we gonna react about this? What do we want, really, as a country? Do we want a country like this? Oh, there's no such thing as Philippines if you compromise your own sovereignty as a country. Now, if you want the Philippines, then we need to do something about what is going on in the country. Ganon siya Hindi to pwede na lang, rara. We need really to do something. So, nasa kamay ng mga Pilipino yan. Kasi at the end of the day, if we really is truly a democracy, the power of a democracy lies in the hands of the people. It's the people that is supreme. Ako, ikaw, at kasama ang lahat ng Pilipino, we are the supreme. Barod lang ang kapangyarihan ng presidente sa atin. Binaro lang sa atin ang kapangyarihan mga nakaupo sa pwesto. Kasi ang supreme sa isang demokrasya ay ang mga Pilipino. If we claim to be a democracy really. And I think it's the right time for us as the supreme in a democracy in our country to show that we are really the power behind our democracy. Ganon siya So ang tanong ko sa mga Pilipino, ang challenge ko, ano gagawin natin? Anong desisyon nyo? Kasi hintayin nyo, pag ito wala talaga, di wala na. Talagang our country is going down the drain. That is really the case. Kung wala tayong gagawin, the country will go down the drain. And it's already there. It's going down. Hindi pa siya nandun sa drain. Pero pag papunta na siya doon, ang tanong, isasagipin mo ba ang bansa? Sasagipin ba natin ang bansa before siya mapunta sa drain?
or hindi? Yun ang tanong eh. It's really the question among us, Filipinos. Kasama ako doon. So yun. Prof, maging ang US, si current President Donald Trump ay nag-impose po ng sanctions laban sa ICC at sa mga opisyales nito. Pero ang Pilipinas, hinayaan po ang ICC na ibigay ang dating presidente in a way to honor the former president. Ma'am, anong masasabi niyo dito na, di ba nakapattern yung mga galaw natin sa Amerika? But this time, sa panahon ni Trump, hindi na susunod. Pero nung panahon ni Biden, matindi po ang, kumbaga, similarities. Number one sa mga tinamaan ng KOJC, si Pastor. Sa ilalim ng Biden administration ng kanilang sinalakay, ang mahigit 300 simbahan sa Amerika na tutol sa pro-abortion policies ng administrasyong Biden. Kaya ngayon, nag-ugat doon ng mga pang-abuso at mga kaso ni Pastor. Ma'am. Oo, iba kasi ano pa to eh, parang ang tingin ko sa current administration ng Marcos Jr. na iwan sa Biden administration. Kasi malinaw ang sinabi ni Trump eh. Na-sanction ang ICC, nag-freeze nga sila ng kanilang support, and also ang panawagan nga ni Trump sa mga allies niya is follow their lead. Ibig sabihin, kung anong kanilang ginagawa against the ICC, as yung mga allies nila na countries, you follow the lead of the United States under Trump 2.0 administration. So ewan ko itong si BBM na para bang hindi niya maintindihan kung ally nga ba tayo ng United States, dapat sinundan mo si Trump. Kasi ayaw ni Trump sa ICC eh. 'Di ba? Pero hindi eh. Kasi malinaw naman ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawala sa political landscape ng Pilipinas ang mga Duterte. Look, you have the ICC right now, inaresto na si President Duterte at may mga nagsasabi pa right now na parang gustong ilipad si former President Duterte to somewhere na hindi pa klarado kung saan. Kaya nga sabi ni Digong, ni former president na hindi ako sasakay dyan. Barilin nyo na lang ako kung gusto nyo. Pero hindi ako sasama dyan. Kasi kung lilitisin siya siguro sa Pilipinas, di okay lang yun. I think he will face it. Pero ililipad siya somewhere para litisin ng mga puti. Sabi niya, hindi ako sasama dyan. Kahit naman siguro ako, makipagbarilan na lang ako kasi isama ako doon kung saan-saan na hindi ko naman alam kung saan ako mapupunta. Hindi ko naman bansa yun. Yun siguro yung din ni former President Duterte. So may ganon. Ang pangalawa is, yun na nga hindi ko talaga siya mag-gets itong si BBM eh. This is something na would really, it's like a political suicide on his side. And I really don't know how stupid they can be. Really. I mean, how can you do this? You are what? Putting an arrest sa isa pinaka-popular na pangulo ng bansa thus far? Wala pang naging popular na pangulo sa Pilipinas except Duterte. President Duterte. That is really the case of the matter. So kung ikaw, stupid, you will do something like this. Pero this will cost you a lot. Yun nga, political suicide nga ito. Kasi anong tingin mo? Tingin mo mga Pilipino ay uupo lang at nga. Hindi naman eh. Kasi dalawa to eh. Una, issue ito, in a way, you arrested the former president, which is popular, and at the same time, there's an issue of violation of the sovereignty ng Pilipinas. Pangatlo, ang alay mo under Trump, ayaw sa ICC. So, ang tanong ko, hindi na pala siya pro-American ngayon. Kasi hindi naman niya pala sinusunod si Trump sa kanyang sa kanyang suggestion ni Trump na my allies, follow my lead. Ayoko dyan sa ICC, walang kwenta yan and all that. So ganun eh. Pero hindi niya siguro na-gets kasi ang gusto lang talaga nila is to eliminate the Duterte sa political landscape ng Pilipinas. So ngayon, mayroon kang ICC warrant of arrest, gusto nilang ilipad kung saan man tong si former President Duterte, and you have the impeachment trial pending on July 2, starting July 2. So look, mga kababayan, very, very clear ang strategy ng mga to.
they want to eliminate. Ang tanong, why would you do that? It's precisely because sobrang insecure sila na alam nila na kung sa fair play lang ang pag-uusapan, fair play, may it be in the election or whatsoever, hindi sila mananalo kay Digong at kay Sara, kay Vice President Duterte. So, kaya ito yung mga, political harassment, lahat na ng klaseng derogatory term na ang synonymo sa political harassment, demolition job, ito yun. Ito yun, malinaw na ito yun. So this is more a local-driven na politika against the Dutertes. But the issue of the ICC is way bigger than that and way higher than that. And that's the issue of the sovereignty of the country. Malinaw yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at